dito sa Mosaic Covenant ay part 4. Pero para talagang ma-refresh tayo dito sa ating pag-aaral, tingnan ninyo itong chapter 7 na ito, the distance between God and the creature is so great that all the reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life, but by some voluntary condescension on God's part, which He had been pleased to express by way of covenant. And moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit to make them willing and able to believe. In paragraph 3, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is founded in the eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Sa Reformed churches, tatlong confession ang ating tinitignan, Westminster Confession. Ngayon, pag tinignan natin sa Westminster Confession, ang pagdating sa of God's Covenant, parehong chapter 7, pero sila ay bumubuo ng 6 paragraphs. At pagkatapos ang isa ay yung Savoy, at pag sinabing Savoy Declaration, ito ang kilala na framer nito ay si John Owen. Pareho silang mayroong infant baptism. Ang Westminster ay ang mahawak dito ay mga Reformed churches, Dutch Reformed, Presbyterian churches. Mayroon silang infant baptism, yun yung nagbabautismo, nagbibinyag ng mga sanggol, pero ang kanilang binabaptize na mga infant ay mga anak ng mga church members. So ito ay ang Westminster tsaka ang Savoy. Ang Baptist, ang siyang naiiba. Ngayon, ang Savoy ay mayroong 5 paragraphs. Pagdating sa covenant, God's covenant, ang Reformed Baptist, 1689, ay 3 lamang ang ating paragraphs pagdating sa katuruan of God's covenant. Nagkaroon ng question last week, ano ba pinagkaiba ng classical covenant theology, tsaka ano ba ang pinagkaiba ng federalism o kaya ang Baptist covenant theology. Sa 1689, sinasabi ko nga na mayroong mga Reformed Baptist. Pag sinabi kong Reformed Baptist, 17th century, particular Baptist. Noong araw, ang tawag ay particular Baptist, 17th century. At ito ay panahon ng ating Confession of Faith, 1689, na naniniwala, humahawak sa tinatawag na classical covenant theology, pero Baptistic ang teaching. Halimbawa, ang point nito ay ang mga Baptist, pag nagbabautismo, ay nandun yung Credo Baptist. Nang ibig sabihin, ang binabautismuhan ng mga Baptist ay mga mananampalataya. Believers baptism. Meron kang ipinapayag na pananampalataya. Ang Phaedo Baptist ay nagbabautismo ng mga sanggol, ng mga bata, pero provided na ang batang yan ay anak ng church member. Dito naghihiwalay ang mga Reformed ng Presbyterian tsaka Reformed ng Dutch Reformed sa 17th century particular Baptist. Pero dahil ang pinag-aaralan natin ay of God's Covenant, dalawa ang makikita natin na katuruan amongst Reformed Baptist. Itatabi na natin yung
Presbyterian and Reform, kundi dito na tayo nakafocus ngayon sa 1689 Baptist Confession of Faith. Dalawa pa rin sa Reformed Baptist ang mayroong paghihiwalay o pagkakaiba ng pagtuturo patungkol dito. Well, sabi ko nga, maaring sa pag-aaral natin ito ay magkaroon tayo ng this is for theological study and discussion ang purpose natin. At ang isang ginagalang na nagpaliwanag ng 1689 na si Sam Waldron. Siya yung merong hanggang 5th edition ng exposition ng 1689 Baptist Confession of Faith ay malapit na. No? Hindi pa rin siya totally 100% convinced dito sa 1689 federalism ng covenant theology, pero siya rin mismo yung nagsabi na sa kanyang research ay merong mga Reformed Baptists holding to the seemingly classical pero Baptistic covenant theology, tsaka merong 1689 federalism sa covenant theology. Makikita nyo ang turo na ito, ito ay hango kay Mitch Lash. Palayo, kilala ni Ami at ni Deacon Juni si Mitch Lash kasi yan ay naging teacher ko rin to sa modular class noong ako estudyante sa Grace Minicel Academy. At tingnan nyo ang kanyang turo pagdating ng chapter 7. Si Mitch Lash ay nagsabi, dalawa ang kanyang inihiwalay. Ang totoo, hango ito. Ito ay kanyang diagram. Before time and in time. At well, si Mitch Lash ay galing din yan kay Al Martin. No? Dito sa Trinity, sa Montville. Ngayon, sabi niya ay before time ay nandun yung God's eternal plan to save. Ngayon, sa ating pag-aaral, ang tawag natin ito ay Covenant of Redemption. At nilagay niya na ang maaring tawag ito ay Covenant of Peace, Covenant of Life, Council of Peace, and Council of Redemption. Ngayon, ano yung in time niya? Ang in time is when God created the heavens and the earth. Nakita na natin in Genesis 1, Genesis 2, and Genesis 3. At sabi ni Mitch Lash dito, ang in time is God's dealing with man in time. Kaya yan ay sa panahon ni Adam. Ngayon, gusto kong maging maliwanag sa atin na yung covenant ng Diyos, kaya ang Diyos ay nag-condescend at nagbigay ng tipan, hindi dahil sa kasalanan. Kasi wala pang kasalanan si Adan. At meron ng covenant ang Diyos. Yun yung pinag-aaralan natin. At dito kay Mitch Lash, in time, at pagkatapos ay nandun yung God's eternal plan in history. So yung maaring ang tinutukoy niya ritong in time is how God's plan progresses. So maaring makuha natin yung progressive revelation na kanyang sinasabi. At tingnan nyo sa ilalim, before time, in time, and then after time. Yang after time is sa second coming ng Panginoong Jesus. At ayon kay Mitch Lash, ito yung tinatawag niyang Trinitarian economy of salvation. That God's all-embracive decree and its outworking in time and eternity. So, eternity before the foundations of the world, at pagkatapos in time, nung mayroon ng tao, at tumakbo ang dealing ng Diyos sa tao, and then sa pagbabalik na muli ng Panginoon at kung ano ang magiging kalagayan ng tao. Perhaps, yun ang kanyang punto. Ngayon, tingnan ninyo ito. Ito rin ay galing sa turo ni Mitch Lash doon sa Baptist Confession of Faith ng chapter 7. Tingnan nyo ang presentations. Mitch Lash ay isang Reformed Baptist. At ito ang kanyang sinabi. The Covenant of Grace ay mayroong isang payong at saklaw sa payong ang Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, and Davidic. Although nilagay doon sa ilalim niya ay promised,
At pagkatapos na-established ang New Covenant, alam natin kung kailan ito na-establish. Ito ay sa kamatayan ng Panginoong Jesus, the death of Christ. At lagi nating binabasa kapag meron tayong Lord's Supper, when Jesus took of the bread and the wine, at nang sinabi ni Jesus, ito ang the forgiveness of sins, and this is the new and everlasting covenant. So, yun yung new covenant. Hindi malinaw yung promised and established, kaya lamang pag sinunod natin itong diagram na ito, tila ang tinuturo niyan ay nagsimula na ang covenant of grace sa Genesis 3:15. Kasi ginawa niyang isang payong, so saklaw ang covenant of grace kay Adam. Although medyo na-confuse ako nung ginamit niya yung word na promised. So ipinangako, kaya lamang ay sinaklaw ang covenant of grace. Tingnan nyo, nasa ibabaw yung covenant of grace, parang ganito ang nangyari. Ang covenant of grace ay isa simula Old Covenant at saka sa New Covenant ay isa lamang. Alam niyo, ganito ang turo ng Westminster. Ang Westminster ay nagsasabing there is only one covenant with two administration. Kung paano nyo maintindihan yan, isa lamang ang covenant, yan, parang ganyan, covenant of grace, pero iba yung dispensation or administration sa Old Testament at iba rin ang dispensation or administration sa New Testament, but it is under one covenant. Kaya medyo mahirap maunawaan ito, maliban na lang bumalik uli si Mitch Lash at magturo ito sa atin kung paano niya ito ipinakita. Ngayon, tingnan niyo ang sinimulan kong turo sa inyo at dito ay magkaisa kami ni IE sa position. Ang covenant of redemption is before time. Okay, kukunin ko yung point ni Mitch Lash. At nariyan yung 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ngayon, ano ba ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9? Yung makita natin is before the ages. Yun. Bago pa, ang point ay bago pa likhain ng Diyos ang langit at lupa, ay meron ng may tipan na, no? Meron ng covenant, pero ang covenant na ito ay hindi sa tao. Ito ay tipan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Sa wikang Tagalog, 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Meron akong kakampi rito. Sige. Yan. May sakristan ako. Alam mo yung gatas chocolate. Hindi nyo gusto makihati. Okay. 2 Timothy 1:9. Balik tayo sa ating pag-aaral. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. And so, ang mga covenant theologian, ang tawag nito ay covenant of redemption. Okay, na ang tipan na ito, yung covenant, sabi natin, ang covenant is composed of two parties. Sino ang katipan dito? Ang Father at ang Son, no? Ang Ama at ang Anak. Ngayon, isa pang passage ay ang Titus chapter 1 at dito ay sa verse 2. At nawala ata yung chapter 1 ko sa Biblia.
Sinasabi rito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kaya, before the foundations of the world, di ba sabi sa Ephesians, meron ng pinili ang Diyos. Kailan ito? Sa mga covenant theologians sa ating pag-aaral, ang tawag natin doon ay Covenant of Redemption. Ngayon, isa pang nakita natin sa pag-aaral ay itong tinatawag nating Covenant of Works. Ngayon, hindi ko nakita ito sa diagram ni Mitch Lash, yung Covenant of Works, sa kanya lamang ay before time and in time. Ngayon, kung ating susubaybayin yung 19 series na natin sa Covenant Theology, ang Covenant of Works ay ibinigay niya kay Adam. No, Adamic Covenant. Ngayon, two parties uli, ang Diyos at ang Diyos at si Adan. Wala pang kasalanan si Adan. Pero ano ang makikita natin na utos ng Diyos o yung tawag ng mga theologian, positive law, idinagdag na utos kay Adan nung siya ay nasa Garden of Eden. Huwag kakainin yung bunga ang puno ng tree of knowledge of good and evil. Ngayon, tandaan natin, hindi masama yung puno. No? Kung minsan nakala natin, yung tree of knowledge of good and evil, yan ay ekes, yan ay masama, at yung tree of life, yun yung check, yun yung mabuti. Hindi. Walang sinasabi na yung tree of knowledge of good and evil ay masama, kundi ang positive law, ang utos kay Adan ay pagkainin yung bunga ng punong kahoy na yan. At merong turo ang mga theologians, agree dito ang mga Presbyterian, ang mga Dutch Reformed, patungkol sa Covenant of Works na si Adan ang kumakatawan ng lahat ng sangkatauhan. Kaya kung sumunod si Adam, ang reward niya ay yung tree of life. Ngayon, kung mag-disobey si Adam, ang kanyang punishment is death. Okay? So, ang nangyari ay si Adan ay nag-disobey. Ngayon, itong covenant of works na ito ay ibinigay lamang kay Adam. Kaya nung nag-fail si Adam, itong covenant of works at bilang federal head or representative ng sangkatauhan ay dala-dala na niya ang punishment, ang parusa ng kamatayan sa lahat ng sangkatauhan. Okay? Pero, meron pa rin tayo makikita sa pag-aaral natin ng Abrahamic Covenant, at yun ang ating pag-aaral ngayon, Mosaic Covenant, Davidic Covenant. Ito ay maaaring matawag para nating Covenant of Works. Pero magkaiba ang Covenant of Works ng binigay ng Diyos kay Adam, kasi napansin ba ninyo, isang pagkakamali lamang ni Adam ay lahat ay nahulog sa kamatayan. Pero pagdating sa Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, paulit-ulit na nagkakasala ang mga Israelita. And yet, hindi sila itinapon at tinapon sa para bang tapos na kayo. Nandoon na meron tayong makikita na yung parusa ng Diyos ay ibinibigay sa kanila pero hindi sila nililipon ng buong buo. Kaya in a sense, ay masasabi natin yung Abrahamic Covenant ay Covenant of Works. Bakit? Dahil may binigay ang Diyos ng covenant kay Abraham. At ano yung covenant ng Diyos na binigay kay Abraham? Circumcision. Pero may pangako ang Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Simula tayo sa Genesis 12, ang Diyos ay nangako kay Abraham, bibigyan kita ng lupa. Ang lahi mo ay bibigyan ko ng lupa. Canaan yon. At pagkatapos ay ikaw ay magkakaroon ng maraming lahi, maraming anak. Genesis 15 ay dito na nagsabi si Abraham, ano ko malalaman na yung pangako mo mangyayari? Yun yung sinabi ng Diyos, if you could count the stars, ganyan karami ang iyong magiging lahi. At ang sabi dito, at sumampalataya si Abraham, and Abraham believed God, and it was
accredited to him as righteousness. Okay? So, wala pa rin tayo makikita ritong covenant. Alam niyo, promise yan. Promise yan ng Diyos kay Abraham sa 12, tsaka sa Genesis 15. Nasaan yung covenant? Ang covenant sa Genesis 17. Yan yung mayroong pinutol at hinating mga hayop. Pero, ang covenant dito, ang dumaan lamang sa gitna ng hinating hayop ay ang Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng tinatawag nating apoy. Yung merong apoy tsaka yung kumukulong takuri ang dumaan. Nasaan si Abraham? Tulog. Yun, si Abraham. So, ano yung makikita natin? Ang sinasabi ng Diyos, ako ang gumawa ng tipan, ako nangangako, kapag ka hindi natupad ang pangako ko, ganito mangyayari sa akin. Yun ang ancient practice ng paggawa ng suzerain kingdom tsaka ng vassal, na kapag ka ang makapangyarihan ang magbibigay ng kanyang kasunduan, yung sinakop o yung mahina o yung vassal kingdom ay susunod at mayroong paghati ng mga hayop. Ang point niyan, kung hindi ko tutuparin, ganyan na mangyayari sa akin. Death. Ang punishment, ang threat is death. Okay. So, pag nakita ninyo, meron tayong dalawang covenant. At yan ay natalakay na natin ng 19 sessions. Ngayon, ano naman itong covenant of grace? Sa covenant theologian sa pag-aaral natin, ang covenant of grace at saka ang new covenant ay iisa. Okay, at kailan ito nangyari? Ito ay dumating sa time ni Jesus Christ nung siya ay namatay sa cross. At kung titingnan pa natin itong isang point na to, itong last arrow, ang covenant of redemption ay nangyari at na-establish at na-fulfill sa the new covenant. Kaya kung nakikita nyo, nagsimula ito sa covenant of redemption, ang nakipagtipan dito ay ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Ang Diyos Ama ay merong mga elect. At ang tipan, ang Diyos Anak ay mamamatay at ililigtas niya ang mga elect ng Diyos Ama. At ito ay ang tinatawag na natin na tipan ng biyaya. Kung tutuusin, masasabi natin na yung ginawa ni Jesus Christ ng pagsunod sa Ama is also a form of covenant of works. Alam niyo, bakit ko sinabing covenant of works? Dahil may kasunduan ang Father at saka ang Son at susundin ng anak ang naisin ng Ama. Hindi ba yan ay covenant of works in a sense? Kaya nyo maunawaan na sa ating pag-aaral, si Adam, first Adam, at sino ang second Adam or the last Adam? Si Christ. Yung covenant of works na hindi natupad ni Adan. Adam failed, Christ succeeded. At yun ay pag ipinakita natin, yung utos ng Diyos kay Adan, hindi nasunod ni Adan. Yung utos at kasunduan ng Ama kay Jesus ay natupad ni Jesus. Ayan, bakit natin tinatawag na ito ay covenant of grace? Sinasabi natin kasi, ang covenant of grace is unmerited. Wala tayong ginawa. So anong gagawin lamang natin? Tanggapin, ang gumawa ay si Jesus. At ang gawa ni Jesus ay batay sa covenant of redemption. So ang Ama at ang Anak at ang Holy Spirit. So nandoon yung tinatawag nating the Triune God. And all you have to do para ikaw ay maligtas at mapailalim sa covenant of grace or the new covenant is to receive sa ginawa ng Panginoong Yesus na nakaplano na sa eternity bago pa nilikha ang langit at lupa. Ngayon, pag tinignan nyo yan, sabi ko kanina sa sermon ko, itong mga maliliit nating problema,
itong maliliit nating mga hurdles, itong mga challenges natin sa mundong ito at pagkatapos parang sasabog yung ulo mo, di ba? Hindi ko na kaya. Di ba? Gusto ko lang evaporate. Kapatid, kung ikaw ay pinili ng Diyos na mapabilang sa kanyang pamilya, kailan ito plinano ng Diyos? Doon sa mga backslider at urong-sulong, lilitaw, lulubog, di ba? Yung magulo ang buhay ng Kristiyano. Gusto kong makita natin yung wider picture ng pagiging isang anak ng Diyos. Kailan ka tinawag at ninais ng Diyos na ikaw ay maging Kanya? Sagot, wala pang langit at lupa. Before time. At lagi nating naririnig, God declared, God declared the end from the beginning. Paano madedeclare ng Diyos from the end to the beginning? Dahil siya ang sovereign God, siya ang the absolute, the creator, at ang totoo, ang Diyos is outside of time and space. Okay, so pag naunawaan natin ito, yung direksyon ng pinag-aaral nating covenant theology ay tumatakbo ayon sa plano ng Diyos. Kaya hindi ko matanggap kung sinasabi, atras. Ito, kaya hindi ko siya matanggap na covenant of grace ay nagsimula from Adamic covenant, nandun na yung covenant of grace. Rather, ang aking nais na makita natin dito, kung babalikan natin yung ating paragraph, ay, okay, nandito yung covenant theology. Sabi natin na, kung tutuusin, hindi tungkulin ng Diyos na mag-condescend. Okay? Dahil siyang manlilikha, tungkulin natin sumunod. Pero dahil sa, ano man tawag doon, biyaya pa rin ng Diyos. God condescended. Yung condescension on God's part, ay bakit mayroong condescension in God's part? Dahil gusto ng Diyos i-bless ang kanyang creatures. Pero hindi dahil siya ay nag-condescend dahil sa kasalanan. No? Gusto nating maging maliwanag yan. Pero, pagdating ng paragraph 2, nung pumasok yung kasalanan, okay, yung pumasok yung kasalanan, at pumasok na yung covenant of grace. Kaya siguro, iniisip ng mga humahawak na nagsimula, yung covenant of grace ay nandun na sa Genesis 3:15 dahil pumasok na yung kasalanan, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ. Tingnan ninyo, ang covenant of grace ay nakarugtong kanino? Kay Jesus Christ. It pleased the Lord to make a covenant of grace wherein He freely offers to sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. Ngayon, kailan ba na-ordain unto eternal life? Covenant of redemption. Before time. His Holy Spirit to make them willing and to believe. Ngayon, sinabi dito sa paragraph 3a, this covenant is revealed in the gospel. First of all, to Adam. Ano ba ang sinasabi natin? Na nandoon ang first gospel and it was revealed. Ang point natin ito ay hindi ito ang covenant of grace, but it is the promise of salvation by the seed of the woman and afterwards by further steps. Kung masusubaybayan ninyo ang ating confession, ay yung good news was promised kay Adam sa magiging binhi ng babae. At ito ang pinag-aaralan natin between the Old Covenant and the New Covenant, and afterwards by further steps. Tapos, tinan nyo yung karugtong, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kailan dumating ang the New
covenant or the covenant of grace. Until the full discovery thereof was completed in the New Testament, and it is founded in the eternal covenant transaction. It is true na ang simula niyan ay ang tinatawag nating covenant of redemption or the eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect, and it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality sa paano? Sa covenant of grace. Ngayon, dito sa sinasabi ko na dito sa diagram na ito, hindi ako, the way I see it, nandun na yung covenant of grace. Simula pa lamang kay Adam. I don't know kung ito nga yung sinasabi ni Mitch Lash, Pastor Mitch Lash. Nirespeto ko siya pero hindi ko makakuha yung isip niya patungkol dito. Okay, so ito yung atin ang natalakay. Meron tayong 3 covenants sa covenant theology. Covenant of redemption, it was before time. Pagkatapos, covenant of force, kay Adamic covenant. At pagkatapos ni Adan, ay nakita natin nandun si Noah. Ngayon, si Adam at si Noah, ang focus niyan ay pareho sa buong mundo. Yung sabi nga natin, si Adam ay representative ng lahat ng tao. Nung nilubog ng Diyos, pinarusahan ng Diyos ang buong mundo, ay merong isang tao, uli siyang dinidil. At itong kay Noah na ito ay hindi na ito covenant of works ni Adam dahil kahit malinis ang mundo, ang kasalanan ay na kay Noah na. Iba yung time ni Adam na walang kasalanan si Adam. At bakit merong isang tao na niligtas ang Diyos kay Noah? Dahil sa Genesis 3:15 na gospel na binigay niya kay Adam sa seed ng woman. Kaya dapat matuloy ang plano na yon. At etong kay Abraham ay dito nagsimula ang pagtayo ng Diyos ng Israel. Okay? At pag nakita nyo ang takbo ng ating pag-aaral, ito ay laging confined sa ethnic Israel, meaning physical Israel. At pagkatapos, ang reward ay physical land. Lupa talaga ang reward. At ito ay Canaan. Ngayon, ang point ko nito ay go back to reading your Old Testament books. At sa tuwing makikita ninyo yung and God made a covenant, pag tinignan ninyo, ang reward nun ay lupa. And that is the land flowing with milk and honey ng Canaan. I beg to differ sa mga ibang mga preachers and pastors, pagka nakikita nila yung land at yung Canaan, ini-spiritualize nila. Ginagawa nilang langit. Pero ang proper interpretation sa atin, tawag natin the art of interpretation, biblical interpretation, or hermeneutics natin na tinatawag, tingnan nyo sinasabi, covenant kay Abraham, at ang covenant ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi. Ano yung lahi? The physical descendants of Abraham. Okay, pagkatapos ay bibigyan ko kayo ng lupa. Kaya sa Old Testament, pag dumating tayo sa Mosaic hanggang sa Davidic, ano ang nakikita natin na turo? Inihahanda ng Diyos ang kanyang spiritual Israel. Pero, ang paghahanda ng Diyos ay inuuna muna niya sa physical matters. Okay? Yun muna. At tayo ay lumulundag kasi kagad tayo, we tend to spiritualize. Kaya minsan sinasabi natin, pumasok na yung covenant of grace dito sa Old Testament. Maaring kayo ay na-challenge kung
kung kayo ay nakasunod sa sermon ko, hindi born again ang mga Israelita. Gusto ko i-stretch ang inyong mind. Kailan lang ba pumasok ang ating regeneration? Kailan tayo na born again? Wow, o nga no. Kaya sabi ko, meron ba tayong mababasa na binago ng Diyos ang puso ng mga Israelita? Kasi, ang born again ay ang pagbabago ng puso natin. Spiritual birth, di ba? Yun. So let's go to our lecture proper. Dalawa ang sa Old Testament covenants, ito ang makikita natin. Okay, ito ang mga covenants na makikita natin sa Old Testament. Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, at Davidic. Ngayon kasi pag sinabi natin na mayroong covenant of grace diyan, lumalabas na ang salvation is by works. Kasi mayroong paulit-ulit na makikita natin, do this and you will live. And in fact, ang point ng covenant of grace was still promised. Pero hindi pa ito naitaguyod. So para bang nanonood tayo ng pelikula at sa pelikula ay ano bang tawag doon? Episode 1, Episode 2, Episode 3, tumatakbo ang pagpapahayag ng Diyos sa atin. So na tayo ay nasa Mosaic Covenant. At sinabi natin, what is a covenant? A covenant involves two parties at merong commitment. And then I will do this, and then you will statement. Ang makikita natin sa Old Testament, ang Diyos ang nag-i-initiate lagi ng covenant. I will do this. Tapos, ano naman ang susunod na party? I will obey. Nakita niyo yung tipan, covenant? Pagkatapos, meron tayong sanction. Ang sanction natin, based sa covenant, pagpapalain ko kayo kapag kayo ay sumunod. Susumpain ko kayo pag kayo ay lumihis. Kaya nga, sanctions or threat must be put into place. Pag walang sanction, o kaya, pag walang two parties, kaya nga sabi ko, I beg to differ doon sa Genesis 3:15 na ito ay matawag na covenant of grace. Dahil wala tayong makikitang two parties dito. No? Ang sinasabi niya, the Lord promised na mayroong lalabas na seed ng babae na dudurog sa ulo ni Satan. That was a promise. Pero walang commitment ang isa't isa na gets nyo? Pag pinag-aaral natin ng covenant theology, pangalawa, nasan yung sanction na, alam nga na, sumunod sa Satan. So, wala tayong makikitang sanction. Kaya sinasabi natin sa pag-aaral natin, a covenant is a divinely sanctioned commitment. At lahat ng covenants are the result of God's own free initiative. Ang Diyos ang laging nauuna. Ano ang purpose? To do good to mankind. So every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature. Ang point, kaya tayo merong covenant, ang purpose ito is to bless mankind. Yung sinasabi nating unavailable by nature, ang pinag-uusapan natin dito is the creator and the creature. Yan ang by nature. Hindi tungkulin ng Diyos na i-bless ka. Dahil ang tungkulin natin, sundin ang Diyos. Pero sa covenant, ay meron tayong pagkakataon na tumanggap ng blessing ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, Abrahamic covenant is an earthly covenant of national earthly promises. Sabi ko, I challenge you, doon sa, would challenge this teaching, let the Word of God, let the Scripture speaks for itself. Ibig sabihin, basahin nyo. Ang laging pangako ng Diyos kay Abraham, to your seed, physical seed,
at pagkatapos, physical land. At dito nagsimula ang Old Covenant. So kung merong Old Covenant, merong New Covenant. Ayan, ano na ang makikita natin na Old Covenant? Ito nagsimula kay Abraham, kaya ang point natin, ang Old Covenant is Abrahamic, Mosaic, and Davidic. Ang New Covenant is yung covenant under ng federal head na si Jesus Christ. Ang Old Covenant is physical, ang New Covenant is spiritual. Kaya pagdating sa New Testament, makita niyo, sino ang totoong Israel? Okay, sino ang totoong Israel? Ang totoong Israel ay yung kabilang sa lahi ni Abraham at hindi tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Hentil tayo. Wala tayong dugong Abraham. Right? Hindi tayo Israelita, hindi tayo Hudyo. Pero ang totoong Israel, batay doon sa pangako. Okay, yung pinag-aatin, batay sa pangako. At batay doon sa covenant of redemption na merong mga elect. Na ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay magkatawang tao at mamatay sa krus dahil sa elect. Now, the elect is composed of Jews and Gentiles na sumampalataya kay Kristo. Kaya, ang Old Covenant ay nagsimula kay Abraham hanggang kay David, pagkatapos ay naputol, at in advance, nung lahat ng anak ni David o lahi ni David na mga hari ay nag-fail, they are still waiting for a king. Naghihintay pa rin sila ng Messiah. Si David was a Messiah. At lahat ng mga anak ni David was a Messiah sa Old Testament, but they all failed. Kaya nandun pa rin sa isipan ng mga Hudyo nang merong darating na Messiah. Ngayon, naintindihan ninyo, Hosanna, ang tinawag si Jesus, Hosanna in the highest. Tapos, the Son of David. Kaya, pag nakita natin ang Abrahamic Covenant, it anticipates the Mosaic Covenant. At sa Genesis 15, nandiyan yung pangako. Kaya, ang Abrahamic tsaka ang Mosaic ay pareho. Ngayon, si Sam Renihan na nagbigay ng illustration, if you're going to make a circle at ilalagay mo itong Abrahamic Covenant, ngayon, ano ang sasabihin mo sa Mosaic Covenant? Are they overlapping? No, they are the same. They're both the same covenants. Dahil ang Abrahamic Covenant, ang tipan ng Diyos ay ang kanyang lahi. Ngayon, yung nakita natin na pagsunod ng mga batas at Ten Commandments at ceremonial law ay lahi pa rin ni Abraham. And so, they are both. Pareho sila ng tipan. Nag-expand lamang ito dahil pagdating kay Moses ay nadagdagan. Okay, meron tayong tinatawag na positive law. Kay Abraham ay circumcision, pero pagdating kay Moses, dito na pumasok yung moral law, that's positive law, na idagdag, yung Ten Commandments. Meron pa, ceremonial law, diba? And the rest. Kaya, sa Mosaic law, nandun yung promise ng oppression, promise ng affliction, pero sinabi ito ng Diyos kay Abraham. Magiging alipin sila for 400 years. Pag nakita natin ang Exodus chapter 2, and God remembered what? His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. At after 430 years, hindi nagkamali ang Bible, nasa niya yung remaining 30 years, nahanap natin ang paliwanag ng mga scholars, yung 30 years ay nung tinawag ng Diyos si Abraham. Sa Genesis 12, nagsimula yung countdown, kaya nagkaroon ng 430 years. Pero nung sila ay naging alipin, ay 400 years. At ito ang promise ng paglaya sa Exodus 3. Nung tinawag ng Diyos si Moses, muli, lalabas na naman din yun, yung covenant ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos sa Exodus 6, yung covenant ng Diyos kay Abraham.
At dito, babalikan natin, ang covenant is to give them the land of Canaan. Hindi langit ang pinag-uusapan natin dito. Kaya pag pumunta tayo sa Mosaic Covenant, it is a development of the Abrahamic Covenant. So, nag-e-expand lamang. Pero, ang sinasabi natin, ang kautusan, ang laws, ito yung positive law, ito yung Ten Commandments, at kung aaralin natin ang Mosaic Covenant, mayroong commitment ang Diyos to bless the people of Israel, at ang commitment ng tao is to obey God's laws. At nandun yung demand for loyalty. At meron silang sprinkling of blood, yung blood covenant. Meaning, nandun yung oath of loyalty at nandun yung vow of accountability. At bakit nagkaroon ng second law, di ba? Binasag ni Moses, dinurog, at pinainom sa mga Israelita. And now the second law, dinefine itong second law. Ayan ang words of the covenant, na yan ang second law, at yan ang Ten Commandments. At ang promise, babalikan natin, sabi ko, read the scripture. Ang promise ng Diyos, hindi heaven. Kundi ang promise ng Diyos is the enjoyment of what had been already declared to Abraham. A land flowing with milk and honey. But they must obey. They must obey the Abrahamic covenant, yung circumcision. And also, they must obey yung Mosaic covenant, yung Ten Commandments, at saka yung statutes. Kung makita nyo itong graph na ito, ang Abrahamic covenant at Mosaic covenant ay nakaturo sa Israel. Same people. And God will provide the promised blessings corporately, meaning talagang ang Israel ay makakarating sa Canaan, pero individually ay ihuhulog and the Lord will punish those who are unfaithful. Kaya ilang libo ang kinain ng lupa nung nahati ang lupa nung sila ay nasa wilderness. Ilang libo ang nangamatay nung tinuklaw sila ng ahas. Sino itong mga ito? Ito yung reklamo na reklamo at alam niyo, lagi pa rin nilang gustong bumalik sa Egypt. Ito ang isang pagpapakita ng gaano kakorap at baluktot ang puso ng tao. Nasa labas na sila ng Egypt, pero yung Egypt nasa puso nila. Kaya kapag konting problema, away kay Moses. Diba? Kasi nga yung puso nila is corrupt. Na niligtas sila ng Diyos, pero hindi, alam nyo, hindi mabago ang kanilang puso. Kaya nga sinabi ko, hindi sila born again. Okay, na ito ang bakit naging covenant ito. Merong batas, may law, merong pangako, at merong threat. Yan ay covenant. Israel's covenant ceremony, blood was spattered on them. Simbolo na kayo ay kakatayin kung kayo ay nag-disobey. At ito ang mga threats na makita natin. Tingnan nyo sa Deuteronomy 11, may blessing if you will obey, mayroong curses if you will disobey. And God told Israel, ito pa ang nakakagulat. Hindi pa man sila nakakapasok sa promised land, pero meron nang sinabi sa Deuteronomy 29, verses 22 to 28, na they will be unfaithful. Parang yung sinabi ng Diyos kay Abraham, nung si Abraham ay nandun sa Canaan, yung promised land, ito, ibibigay ko sa iyo, bibigay ko sa lahi mo, pero magiging biyag mo na sila ng 400 years. At pagkatapos, ilalabas ko sila at dadaling ko sa promised land. Ngayon, saan kayo magtitiwala? Sa galing nyo, sa angking talino nyo, o sa salita ng Diyos? Lagi kong itinatapon sa isipan natin yan. Kasi natututo tayo dito, kaya nga example ito, natututo tayo ng takbo, ng pagtuturo sa atin ng Diyos sa mga bagay na nakikita. Alam niyo bakit?
Kung sisimulan ng Diyos sa bagay na di nakikita, di lalo nang nahilo tayo. Nakita niyo yung point? Sinimulan ng Diyos na turuan tayo sa bagay na nakikita, sa bagay na nahahawakan. Pagdating ng spiritual, ay naunawaan natin ang spiritual dahil meron tayong foundation ng physical. And so to be unfaithful to the covenant results in disinheritance, okay? Disinheritance and curse. Napasa impyerno ba sila? Tutuloy ko. Pag nakita niyo ang Deuteronomy 30 verse 50, ang pinag-uusapan natin dito, hindi sila nakapasok sa land of Canaan. Okay, yan ang land of Canaan. Kaya in a sense, pwede natin silang tawagin covenant of works, ang Mosaic, kasi kailangan silang mag-obey sa kanilang ganang sarili. Sabi ko ba, pareho ba ang covenant of works ni Moses? Saka ni Adam? Hindi. They are not of the same covenant. Bakit ko sinabing they're not of the same covenant? Dahil si Adan, isang pagkakamali lamang, na sinipa na siya sa Garden of Eden. Just one sin. The threat was immediate. And there was complete condemnation. At lahat ng tao ay dala niya sa kapahamakan. Kaya sinasabi natin, mas kind ang Diyos kay Moses nung kanyang ibinigay ang covenant. Paulit-ulit na ang mga Israelita ay sumusuway. Pero nakarating pa rin sila sa land. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi born again ng mga Israelita. Kasi pag tinignan niyo sa Abrahamic Covenant and Mosaic Covenant, wala tayong mababasa that the nature of the Israelites were changed. Walang panloob na pagbabagong nangyari. Yung prophecy sa Ezekiel, yung prophecy sa Jeremiah, ay parating pa lang, nagtuturo pa lamang yun sa darating na plano ng Diyos. Hindi yun nangyari sa panahon ng Old Covenant. Ito, iiwan natin to sa isipan natin. At merong sinabi rito sa Leviticus chapter 5, kapag ang Israelita ay nakagawa ng hindi sinasadyang kasalanan, at saka sinasadyang kasalanan, ay meron silang blood sacrifice. Okay, ito yung sacrificial system. Ngayon, ang sacrificial system sa Old Testament ay para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita, pero gusto kong i-qualify ito. Para sila ay makapanatili at mabuhay sa Promised Land. Ngayon, ang point nito ay mahirap itong tanggapin sa pag-aaral. Ibig sabihin ang kasalanan ng mga naging matapat sa Panginoon ay hindi napatawad. Ang turo na ito ay ibabalikan ko muna itong sacrificial system. Makikita ba natin na ang sacrifice, blood sacrifice ng mga Israelita ay araw-araw? They offer daily blood sacrifice. Bakit kinakailangan? Tapos ito, bakit once a year, itong tinatawag nating atonement, atonement sacrifice, taon-taon ay ginagawa rin ito ng high priest. Madali natin masagot yan. Kasi, kung bakit repetitive ang animal sacrifice, ano ang sagot? Kasi, hindi nakapag-aalis ng ating kasalanan.
Kaya merong animal sacrifice. At ayan ay nababasa natin sa Leviticus chapter 16. Ito ang isang sinabi ng author ng Hebrews, at tignan niyo itong sa author ng Hebrews na ito. At Hebrews chapter 9, sa English ko na lamang basahin. Ang Hebrews chapter 9 ay, kung pareho tayo ng Bible, ay nakalagay sa ibabaw known as the earthly holy place. Now, even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of holiness. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of presence. It is called the holy place. Behind the second curtain was the second section called the most holy place, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna and Aaron's staff that budded in the tablets of the covenant. Above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Verse 6, these preparations having thus been made, the priests go regularly into the first section, performing their ritual duties, but in the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. By this the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet open, as long as the first section is still standing, which is symbolic for the present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various washings, regulations for the body imposed until the time of Reformation. So yung ginagawa ng mga Israelita na animal sacrifices, ayon sa author ng Hebrews, doon sa verse 9, cannot perfect the conscience of the worshiper. But when Christ, verse 11, appeared as a high priest of good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all in the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood. Ngayon, ano pinakikita? Dugo ng hayop, ang sacrifices sa Old Covenant ay blood of the lambs, blood of goats and bulls, pero pagdating sa New Covenant is the blood of the Son of God. And he entered once for all in the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood. Kaya hindi ko matanggap na yung sa Old Covenant ay nandun na yung Covenant of Grace, kasi kung nandun na yung Covenant of Grace, ligtas na sila. Wala nang repetitive na blood sacrifice. Kaya, verse 13, ang eternal redemption is through the blood of Christ. Verse 13, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify from the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Ang hindi natin napansin, sa verse 13, yung animal sacrifices o yung sacrificial system ng mga Israelita is they are sanctified
they're purified, pero panlabas. Nakita niyo yung scripture? It is the purification of the flesh. The Lord will not judge them sa land as long as they're doing this animal sacrifice. Ibig sabihin, pati unbeliever, pati yung walang pananampalataya, dito sa, ang point natin, dun ba sa Old Testament, sa Old Covenant, may sumasampalataya na sa Diyos? Yes. Si Abraham na nga isang halimbawa, di ba? And Abraham believed God. Ang kanilang pagsampalataya ay limitado in a sense na yung ginagawa nila is in obedience to God's word na magkakaroon sila ng purification. Pero yung proseso nakikita natin ayon sa Hebrews, it was a purification of the flesh. It was not the purification of their conscience. Ibig kong sabihin, itong animal sacrifice na ito ay parehong magagawa ng unbeliever, unbelieving Israelites, sumusunod lamang sa paraan ng paghandog, at yung mga may pananampalataya sa salita ng Diyos ay sumusunod ng mayroong pagpapasakop. So, dalawa. Kaya, sinasabi natin, pinatawad sila. Kanina, binanggit natin, for the forgiveness of their sins. Yes. Pero hindi ito pinatawad para sila mapalangit. Right? It was an earthly forgiveness. It was a forgiveness para sila ay manatili sa promised land. Kung makita natin yung direksyon na ito ng promise at lahat, ay saan lamang pumasok yung forgiveness of sins? When Christ died once and for all at umakyat sa langit. Mind-boggling? Nakakasabog ba ng isip? At ito ang turo ng 1689 federalism. Hindi classical. Question. 5 minutes. Okay, mabilis lang. Mabilis lang. Tulad nung sa kay Abraham, sa pananampalataya niya, hindi siya naligtas doon sa kanyang mga under the covenant of works, pero dahil siya ay may pananampalataya, siya ay matasabi nating naligtas. Pero hindi naman siya born again. Paano kaya yun? John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, so parehas lang. Well, because the Lord is the sovereign God, na meron siyang mga pagpapahayag sa atin na mga naligtas. Kasi Hebrews 11, and they believed God. Diba? Nandun na yung Hebrews 11 is the chapter of chapter of faith. Kaya, pag sinabing, di walang salvation sa Old Testament meron. Sa Abraham, nakita natin. Baka magulat tayo, si Adam ay ating makita dahil they were clothed. Diba? Si Adam ay binihisa ng animal skin. Nakita niyo yung aking example kanina ng illustration ni D.A. Carson. They were saved not by their works, but by the blood. Kaya, dito sa animal sacrifices, na nangyayari sa matandang tipan, na nakikita nila yung blood of goats and bulls, and etc., ay ang mayroong faith dito ay yung coming Messiah. Naturuan na sila noong Passover, naligtas sila doon sa blood ng Paschal Lamb. And so there is something sa mga may pananampalataya sa Diyos ng kanilang kaligtasan. Same question yung sa online. Kaya hindi natin sila sabing walang naliligtas sa Old Testament. Sa kanilang pananampalataya, sila ay naligtas. Ang sinasabi natin ay yung New Covenant, yung Covenant of Grace. Ang Covenant of Grace ay hindi nagsimula, Covenant of Grace, hindi nagsimula sa Genesis 3:15,
kundi that grace was promised. Kasi yung covenant of grace na yan ay nagsimula sa eternal redemption. Okay, question? Last question? Meron pa? Follow up? So hindi sila born again, sila Abraham, pero save. I'm sorry. So walang born again experience sila Abraham, and yet save sila because of that faith. So ibig sabihin, yung faith nilang yan, hiwalay sa... No, we are of the same faith. Ang pinagkaiba lamang natin sa kanila, mas maliwanag yung understanding natin. Sila basic faith na kung ano lang yung binigay sa kanila. I don't think na sasabihin ko na magkaiba ang pananampalataya. Of the same faith, sila lamang is to the coming Messiah. At through nakita nila yung kanilang experience sa Paschal Lamb doon sa Egypt, na they were saved by the blood of the Lamb. So, limitado. So, yung ginagawa nila na sacrificial offering or sacrificial system is the offering of the blood. So, connected ito sa blood ng hayop. Kaya lamang, habang tumatakbo ang pagpapahayag, yung palang blood ng hayop na yon is the blood of Jesus Christ. So, pagdating sa pananampalataya ay pareho, mas malawak lamang ang ating pagkaunawa. Ngayon, yung ginamit ko kasing born again, ang work of the Holy Spirit para mabago ang ating puso is connected to the death and resurrection of Christ. Hindi pa ito nangyayari sa Old Covenant. Kailangan. At ang talagang kabayaran ng kasalanan natin ay ang dugo ni Kristo. Ang tanong ko, namatay na ba si Kristo ng Old Covenant? So, hindi. So, they were looking forward doon sa makapaglilinis ng kanilang conscience. So, lumalabas sa Hebrews, anong nalinis sa kanila? The purification of the flesh. Hindi sila parurusahan ng Diyos as long as they're doing it. Pero dito sa gumagawa na ito, dalawa ang taong nakikita natin sa lahi ni Abraham. One is just doing it by, alam yun, yung dahil para lang, gawin. Ay yung pangalawa, they're doing it exercising their faith to the coming Savior. Kaya pati sa lahi ni Abraham, pwede kong ilagdag ito, pati sa lahi ni Abraham, dalawa ang ating makikita. Yung lahi niya na ginagawa lamang ang sacrifices. Pangalawa, yung isa ay lahi pa rin ni Abraham ito, pero merong paghihintay at pagsampalataya sa makapagliligtas sa kanila. Kaya nga Israel, ang true Israel is composed of believing Jews and believing Gentiles. Kaya doon sa takbo ng lahi ni Abraham, merong diyan believing Jews. Pero marami rin na mga Hudyo sumusunod lang at ginagawa yung animal sacrifice. Wala namang pinagkaiba yung dumadalo lang ng Lord's Day. Narito kayo dahil walang mapuntahan. Okay lang gawin. Pero ang puso ay malayo. Nasa cellphone ang puso. Habang tumatakbo yung service, text ng text. Pero nandito. Kaya nga, yung sacrifice na sinasabi ay animal sacrifice na gagawa nila pero hindi guaranteed na sila iligtas. Ano pinagkaibang New Covenant? Kung ikaw ay nasa ilalim ng New Covenant, hindi ka mapapahamak. Yun ang difference. Yung Old Covenant, ginagawa mo yung animal sacrifice pero pwede ka mapahamak dahil yan ay ginagawa mo lamang mechanically. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito at nawa sa isang nakaka-stretch ng aming mind dito sa pag-aaral na ito. At lalo na po doon sa nabigla. Sa pag-aaral na ito, tulungan niyo po kami. At tulungan niyo rin po yung mga nabigla at lalo na yung mahirap lunukin ang katuruang ito. Na hindi dahil ito'y tinuro ng isang tao ay tanggapin na lamang. Kundi kayo, Panginoon, ang siyang magbukas ng aming pangunawa sa tulong ng Holy Spirit. Kayo ang maghanda ng aming isipan at puso. At makita namin
kung ano nga ba ang inyong tipan. Magmula nung kayo nagsimula ng tipan kay Adan at hanggang sa tipan ninyo sa inyong mga elect o sa mga hinirang. At sa mga darating pang pag-aaral, kami ay nagnanais na matuto, na may mababang puso, na masabi naming ang inyong salita ang siyang dapat na maitaas at manaig. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayo, awitin natin itong ating huling hymn.